ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 7:08 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sa Miyerkules, Hulyo 9 na kita tuig 2025. Ako ang inyong tagpalita, General Baclay, kag karon sa aton nga mga pangulong dinala. Benteng bigas meron na program ginlunsar sa probinsya sang Guimaras. Call Center San Isidro Haro gin-inagurahan na. NFA Region 6 gan pasiguro ang sustainability sa benteng bigas meron na program sa Western Visayas. Adlaw sa Sabado gindeklara nga clean up day sa Iloilo City paagi sa EO18 naging papanaog ni Mayor Raisa Treñas. Panay Guimaras Negros Island Beaches Project final detailed engineering design dali na lang makumpleto. Krimen sa probinsya ng Iloilo nagnubo sang 8.8%. Senator Gatchalian gindayaw ang pagpatuman sang proof of concept sa Iloilo sa devolution sang basic education. Provincial Rice Report Officer sa Western Visayas nagtipon para sa mid-year assessment. 5 ka mga LGU sa probinsya ng Iloilo nakalabot sa 95% ka target sa fully immunized children sang tuig 2024. River control structure sa Banwa sang Gimbal ginapananaw makahatag proteksyon sa mga komunidad kag agriculture areas suno sa DPWH Region 6. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginlunsar ang benteng bigas meron na program sa probinsya sang Guimaras kahapon nga adlaw Hulyo 8 ang ceremonial launching ang ginpangunahan ng Department of Agriculture Undersecretary for Operation and Agri-Fisheries Mechanization Roger Navarro, Guimaras Governor Lucel Nava, Congressman JC Raman Nava kag Hordan Mayor John Edward Gando. Napini sa kalibo nga Guimaras noon halin sa 5 ka banwa sa probinsya ang nakabakal sang barato nga bugas salin sa inisyatibo sa national kag provincial government. Prioridad sa programa ang vulnerable sector sang probinsya sa diin kada benepisyaryo makabakal sang tubtob 10 ka kilo sang bugas. Suno kay DAUSEC Roger Navarro, isa ang probinsya sa Guimaras sa mga una nga probinsya nga naglunsar sang programa para mabuligan ang mga pumuluyo nga makabakal sang barato nga bugas. Nagapasalamat naman ang mga benepisyaryo bangod dako gid nga bulig ang barato nga bugas nga makatipid sila sa diin ang matipid nila magamit sa iban pa nila nga kinahanglan sang ila pamilya. Ang launching sang benteng bigas meron na program sa Guimaras pagsuporta sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro ang food security kag mangin affordable ang bugas para sa tagsa ka pamilyang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasiguro sa National Food Authority Region 6 nga masustener ang benteng bigas meron na program sa Western Visayas. Suno kay National Food Authority 6 Regional Manager Hasmin Lintag,
Sa pag-umpisa sa implementasyon sa programa karon nga tuig 2025, nagasubsidize pa ang local government unit kaupo the national government sa ginbakal nga bugas sa NFA. Cost sharing scheme ang ginahimo sa national government kag lokal nga panguluhan sa diin kada isa nga nagabagas ang 650 pesos agod mapanubo ang presyo sa bugas sa 20 pesos kada kilo. Apang sa tuig 2026 to 2028, national government na lang ang mag-subsidize agud makabakal sang barato nga bugas ang mga pumuluyo. May bastante man nga buffer stock ang NFA para sa mga local government units nga mag-procure agud mapatuman ang benteng bigas. Meron na program sa ilang mga lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Adlaw sang Sabado gindeklara nga clean up day sa Iloilo City pagi sa Executive Order 18 na ginpapanaog ni Mayor Raisa Treñas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sang balita, nagpapanaog sang Executive Order number 18 si Mayor Raisa Treñas nga nakadeklara sang kada Sabado bilang clean up day sa bilog nga syudad sang Iloilo halin sa July 12 alas 7 sa aga tugtog alas 11. Inainggan niyo mga panguluyo nga magpanglimpyo labi na sa mga ginapugaran sa lamok kag iban pang insekto. Subo matigululan na, importante mapasangkat pa suno kay Mayor Treñas ang pagpatigayon sa clean-up drive agad matap na ang pagduging sa mga balatian kasubong sa dengue. Ginahinyo gid sa alkalde ang partisipasyon sa tanan ng mga Ilonggo sa Tagsanila Kapanimalay kag komunidad sa mga barangay naman ang ginahinyo sa pagbulig sa technical weapon equipment. Pangabay sang lokal nga panguluhan na magkooperar agad maprotektahan ang igayong lawas sang tanan. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bago nga People Center sa Barangay San Isidro Haro, inagurahan Senator Win Gatchalian, isa sa mga dinapit nga bisita sa okasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa detalye sa balita, inagurahan kaginbisingan ang bagong human nga San Isidro Haro People Center sa Barangay San Isidro Haro. Dinapit nga bisita sa kayawatan si Senator Win Gatchalian, kaupod kay Iloilo City Congresswoman Jam Baronda, kagana Iloilo City Mayor, kagkaroon Special Advisor to the Speaker of the House, Jed Nabilog, na nagpanguna sa ribbon cutting at unveiling sa marker. Ang two-story disaster resilient facility ang mag-Sariman Evacuation Center kung may kalamidad, kumpleto ini sa kagamitan kag may solar power. Giyon pasalamatan naman ni San Isidro punong barangay Ronela Waneza ang proyekto nga suno sa iya dako gid ang bulig sini sa pumuruyo. Ginpahayag naman ni Congresswoman Baronda nga madamo pa nga People Center ang matalana igapatukod sa ibang pang distrito sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi na lang makumpleto ang pinal nga Detailed Engineering Design o kung DED sang Panay Guimaras Negros Bridges. Sining karon lang nagtililipo na Panay Guimaras Negros Island Bridges Project Regional Steering Committee para hambalaan ang progreso sa pagpanghanda sa proyekto. Ginpresentar ni Engineer Erwin Aranas, Project Manager sa DPWH and Highways Unified Project Management Office ang estado sa Detailed Engineering Design kagiban pa nga concern may kang tanan sa proyekto. Ginpatag ni DepDev 6 Regional Director Engineer Aresio Casing Jr. ang importansya sang istrikto nga pagsunod sa timeline sang proyekto ug matigayon sing bugos ang ginatuyo nga mga benepisyo sa ekonomiya. Gintumod man niya nga kinahanglan nga mapabaskog ang kolaborasyon sa tunga sang stakeholders kag tayuyon nga suporta agon masiguro ang madinalagon kag nakaigo nga pagpatuman sang proyekto. Kung matapos na ang pinal nga DED, isumiti ini sa Economic Development Council kag anay NEDA board sa third quarter kag kung maaprubahan ng Civil Works kinalauman nga maumpisahan sa July 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbubos ang 8.8% ang krimen sa probinsya sang Iloilo sa unang 6 ka bulan sa tuig 2025 sa datos ng Iloilo Police Provincial Office. Halin Enero 1 tugtog Hunyo 30, nakarecord lang ang kapulisan sang 3,712 ka crime incidents. Mas manubo ko di kumpara sa 4,070 crime incidents na nadigad nga January 1 to June 30 tuig 2024. Ang Peace and Order Indicator, ginalakipan sang index kag non-index crimes nga nagdubo man sang 23%. Suno kay IPPO Director Police Colonel Roland Bulalakaw, nakabulig sa pagdubo sang krimen sa probinsya, mabaskog nga suporta sang kapulisan
sa anti-criminality operations kagang kapisan sang Ilonggo Cops. Ginpasiguro naman sang IPPO nga padayonon sang kapulisan ng ila crime prevention efforts para sa malinong kag matawhay nga probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindayaw ni Senator Win Gatchalian ang pagpatuman sa probinsya sang Iloilo sa Proof of Concept Initiative sa Education Devolution. Dinapit ng bisita si Senator Gatchalian nga mo naman ang nagserbe nga Second Congressional Commission on Education co-chairperson sa giniwat nga Education Forum nga ginorganisa sang Education Core Group sang probinsya kaupod ang Sinergia Foundation Incorporated kahapon nga adlaw Hulyo 8. Pahayag ni Senator Gatchalian nga sa 82 ka probinsya sa Pilipinas ang Iloilo lang ang may pinasahi nga approach sa edukasyon kung sa diin involve ang mga local chief executives. Ang POC nagatuyo ang mapaayo ang kahimtangan sa pagbasa sa pilot municipality sa Iloilo. Lakip sa mga LGU sa mga Igbaras, Gimbaliganes, Maasin, Mina, Kabatuan, Pavia, Sara, Barotac Viejo, Batad, Limerick, ug Iloilo City. Tinutuyo man sini nga mapasiguro nga ang tanan nga grade 3 nga estudyante kabalo na magbasa antes matapos ang school year 2025. Isa sa pinasahi nga lihok sa idalom sang POC nga mga alkalde kag opisyal sa lokal nga panguluan ang nag-intra sa mga workshop kag nag-recite sang nursery rhymes kaupod ang mga manunudlo. Lakip sa intervensyon na ginapatuman sang POC ang provision sang learning materials, workshop sa mga principal kag manunudlo, distribution sang textbook sa learners kag training man sa mga ginikanan. Sa presentasyon ni Board Member Jason Gonzales sa giniwat nga Education Forum, ginpahayag niya nga nakitaan sang pagsaka sa average nga performance sa pagbasa sa mga estudyante sa experimental group halin sa pre-test pakadto sa post-test. Kani isa man sa pahayag ni Senator Gatchalian, ang planong i-scale up ang POC sa bugos nga pungsod sandig sa POC sa Iloilo apang sunod sa iya kinahanglan pa ini nga matuna. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtipon sa siyudad sang Iloilo sang July 2 to 4 ang Provincial Rice Report Officers gikan sa Iloilo, Caclan, Capiz, Antique, Guimaras kag Negros Occidental para sa mid-year assessment and orientation. Ginambalan sa mid-year assessment and orientation ang datos ang pagtanom ginatarget nga patubas pagmonitor sang presyo sang produkto agricultural man sa merkado kag estado sa mga standing crops. Samtang ang DA Philippine Rice Institute o kung DA PhilRice ang nagpahibaluman sang estado sang ila pagpanagtag sang binhi kag ang DA Regional Office ang naghatag sang updates tuhoy sa registry system for basic sectors in agriculture o kung RSBSA profiling and georeferencing, masagana cluster status, climate outlook kag wet season advisory and reporting. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lima ka LGU sa probinsya sang Iloilo nakalabot sa 95% nga target sa fully immunized children sang tuig 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. May 5 ka local government units sa probinsya sang Iloilo nga nakalabot sa 95% nga target fully immunized children sang 2024. Ang mga LGU nga nakalabot sa 95% amo ang San Enrique nga may 105.44% nga accomplishment, Kabatuan nga may 98.66%, Barotac Nuevo nga may 97.24%, Tigbawan nga may 96.40% kag Miag-aw nga may 95.50%. Gimpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinyon, Provincial Health Officer sang Iloilo, nga dako ang bulig sang governance kag leadership sa mga opisyal sang LGU para malabot ang target nga 95% accomplishment bangod nga ginasuportahan ang financial, logistics kag human resource needs, lakip ba ang pagbakal sang vaccination supplies, magluwas pa sa ginahatag sang PHO kag Department of Health. Gimpasalamatan man ni Dr. Quinyon ang mga Municipal Health Officer, National Immunization Program Coordinator, mga barangay health worker kag midwife nga naga-door-to-door campaign para hayloon ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang kabataan kag ipaathag ang pila ka misconceptions sang bakuna. Isa man sa mga best practices sa mga munisipalidad amo ang focus program planning, implementation and monitoring kung sa diin dako ang bulig sang immunization microplan nga naga-guide sa immunization workers para mangin epesyente kag epektibo ang pagpatuman sang immunization program. Makabig nga fully immunized ang isa ka bata kung nakabaton sang isa ka dose sang BCG, 3 ka dose sang pentavalent vaccine, 3 ka dose sang oral polio vaccine, 2 ka dose sang measles containing vaccine sa sulod sang una nga 12 ka bulan sang bata. Samtang isa naman sa mga pagpanghangkat na ginapangatubang sa mga LGU nga wala nakalabot sa 95%, amo ang mataas nga projected population kag may mga sityo o konpurok
nga mabudlay kagtuan sa mga nagapang-immunize. So thank you gid sa aton nga mga ginikanan sa pagsalig sa aton nga mga health workers sa paghatag sa bakuna sa inyo nga mga kabataan. Salamat sa aton nga mga municipal health of workers, no? Kay sa inyo nga dedication kag sa inyo nga serbisyo. Nabalian ang kabahin sa pahayag ni Dr. Quinyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natigayon ng mahuman ng konstruksyon sang river control structure sa Barangay Kamanggahan, Gimbal, Iloilo nga ginasakdag sang Department of Public Works and Highways, Iloilo 1st District Engineering Office. Yara sa 48.1 million pesos ang ginpain ng pondo gikan sa Fiscal Year 2024 General Appropriations Act para sa pagpatukod sang Gimbal River Control Project na nagalabas ang 266 lineal meter kag 6 meters high concrete wall bilang proteksyon sa mga komunidad malapit sa kilid sang suba. Sa report ni OIC District Engineer FLB Morales kay DPWH 6 Officer in Charge Director Joel Limpenko, ang proyekto ang kabahin sa mga programa sa ahensya agud mapasanyog ang disaster resilience. Dugang pa ni Director Limpenko, prioridad gid ang proteksyon sa mga residential kag agricultural areas. Bagay nga bugos nga ginasuportahan sang ahensya ang pagpaubra sa mga climate resilient infrastructure. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anay mga rebelde sa Iloilo nagbaton sang livelihood grant gikan sa Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Aranyata. Nagbaton sa livelihood grant ang siyam ka anay rebelde sa Iloilo sa italom sa Sustainable Livelihood Program o kung SLP sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Isa ka ceremonial turnover ang ginhiwat sa Camp Monteclaro, Barangay Igtuba, Miag-Aw, Iloilo para sa paghatag sa 180,000 pesos nga livelihood settlement grant sa mga benepisyaryo. Sa siyam na tagbaton sa livelihood grant, 4 gikan sa Miag-Aw, tig-2 sa Tubungan, tag-Oton, kag isa sa Haniway. Kada isa nagbaton sa tig 20,000 pesos para suportahan ang ilan na pilian nga negosyo kapareho sang cattle raising, native chicken farming, kag ibang pa nga small-scale enterprises. Ang inisyatibo, suporta para sa reintegration sa mga anay rebelde sa sosyedad, pinaagi sa paghatag sa ilang sampalangabuhian. Ang inisyatibo, ang padayon man nga commitment sang gobyerno sa pagtukod sang kalinong paagi sa inklusibo nga kauswagan. Ang proyekto, kolaborasyon sa DSWD sa 61st Infantry Hunter Battalion, Iloilo Provincial Government kag National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kung NTF-LCAC. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsuot ang Parola ng Tribal Association sa Kabangkalan, Negros Occidental sa mga benepisyaryo sang kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4K programs ng Department of Agriculture. Sa bayan sang Katrika, mga ulutanon kag kararuton ang ila mga major nga produkto. Magluwas diri na pasanyog Manila ang mga karbaw kag baboy ginahatag sang DA bilang dugang nga palangabuyan. Sa piyak sini, pagpanghangkat para sa mga miyembro sang Katrika ang pagbaligya sa ilang mga produkto. Suno kay Miss Julina Largado, Assistant Secretary sang asosasyon, nabudlayan sila magpresyo sang ilang mga produkto bangod barato ang pagbakal sang ilang mga produkto pag-abot sa mga merkado. Sa karon ginaduso sang asosasyon ng Bagsakan Center o kon Food Terminal agud makabaligya sang ilang mga produkto kag sa baylo ang mga bumalakal direkta man nga makabakal sa mga maunguma lakip sa Katrika sang mga agri-produce. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra na po na ang domestic flight sa Iloilo International Airport sandig sa pinakaulihi nga update sa Department of Tourism Western Visayas na ibaluan nga mga eroplano sang Cebu Pacific, Philippine Airlines ug Air Asia ang nagabiyahe sa paluparan sang Iloilo padulong sa mga nagkalain-lain nga destinasyon sa pungsod vice versa. As of June 25, 2025, ang Cebu Pacific may aras ang 12 ka Iloilo domestic routes: Manila, Puerto Princesa, Albay, Clark, Luzon, Cebu, Dumaguete, Bohol, Tacloban sa Visayas kag Davao, Zamboanga, General Santos kag Cagayan de Oro sa Mindanao. Duwa naman ka mga domestic routes sang Philippine Airlines ang nagabiyahe Manila kag Cebu halin Iloilo kag isa sa Air Asia Iloilo Manila Iloilo. Sandig sa nagdigad nga interview sa Department of Tourism Region 6, dako ang mabulig sa mga direkta nga biyahe sa eroplano sa pagpataas
sang tourist arrival sang rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:20. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaya nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Miyerkules, Hulyo 9, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning kay Sir Luther Dolaogon Cordova nga nagatanaw sa aton pagpangalagad. Good morning, Sir Luther. Sa tanan naton ng mga FB live viewers. Kita karon sa Iloilo Morning Program. O nagid lamang inyo alagad Ginelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.